chicken pastel ba ang hanap nyo? No preservatives and extenders added. Ready to eat at microwavable pa ang packaging. Pre-cooked and no need to add cooking oil when reheating. Space saving at very safe biyahe dahil ito'y naka-vacuum sealed plastic pouch. At dahil timplado ito ng special spices, masarap, malinamnam, at tiyak, uulit-ulitin. Ang kagandahan pa nito, ito'y halal certified. Kaya ano pa hinihintay ninyo? Tikman ang Pardswin Chicken Pastel. May regular, at may spicy variant, na tiyak magugustuhan ng buong pamilya at barkada. Pang-ulam, pang-pulutan, o pang-negosyo man, lahat pwede. Sa 250 grams, naabot kayang presyo, sulit talaga sa budget ang Pardswin Chicken Pastel. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Okay, isang magandang araw, Pilipinas, at syempre sa lahat ng ating mga kababayan, kabarangay. Ayan. And sa buong Pilipinas yan. Ito po muli ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado, para sa ating isa na namang episode ng ating Serbisyo Balita Live Online. Ayan, medyo sluggish tayo sa ating umpisa. Anyway, talagang dumadating ang mga oras na medyo masabing ang kinakalawang. So sa lahat ng ating mga viewers, maraming salamat po. Ayan, sa inyong panonood. At syempre, paki-like at paki-share ang ating programa ngayong araw na to. Doon naman sa mga hindi pa naka-follow sa atin, sa ating Facebook page na Serbisyo Balita, mag-follow na po kayo para updated kayo sa mga bagong episodes o iba't ibang programa ng dito sa DCSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Ayan. Medyo magandang araw sa inyo. Ayan. Bumabati na. Anyway, ayan. Pati sa ating YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online, paki-follow na rin po. Ayan, mag-subscribe at mag-follow. Libre lang po yan, walang bayad. Ayan. So sa araw na to, may mga mahalagang pag-uusapan tayo sa ating programa. At ito'y mga usaping pang-nasyonal. At mga mahalagang issues na dapat napag-uusapan, hindi yung binabaliwala o hindi pinapansin, dahil ito
balang araw kung sakasakali man at medyo masama-sama ang mangyayari, ay apektado po tayong lahat ng mga Pilipino. Yan. So, at syempre, hopefully maganda ang ating reception ngayon. Meron tayong special na phone patch interview, isang out of studio guest. Mamaya, abangan po natin yan. At may mapagkikwentuhan tayo. Actually, nagbabalik to. Dati na nating na-interview to live via phone patch. Yan. At nagpapasalamat tayo at muli niya tayong binigyan ng binigyan ng oras para siya ay makasama sa ating programa. And anyway, yan, maraming mga kaganapan. Yan, natapos na rin. So hopefully, yung isang kaganapan ng isang linggo, yung pamamaril sa isang empleyado o manggagawa dyan sa SLEX. Sana nabigyan ng masasabi ng case closed dahil nakakulong na itong di malaman kung anong pumasok sa kokote na security guard. Yan, nakakalungkot isipin po yung mga inaasahan natin na magbabantay ng seguridad, sila pa ang pinagmulan ng krimen o karahasan. Yan. So, sana mabigyan nga ng hustisya yung nahuli ng pamilya nung naapektuhan, yung biktima. So, at syempre, yan, maraming salamat nga pala kay Double J. Yan, may programang Lingkod Bayan dyan sa 102.7 Radyo Pulanggi. Yan, magandang hapon po, Double J. At maraming salamat at tayo medyo nagko-collab. Muling nakabalik sa live reporting ang inyong lingkod. Medyo matagal-tagal na. 14 years. 14 years tayo napahinga sa live. Pagre-report ng live sa radyo. Yan, dyan at nagkataon sa Bicol pa. Ang mga kababayan natin, mga Bicolano dyan, magandang hapon po sa inyong lahat. So, bago tayo magpatuloy sa ating mga topics and mga nakahandang balita para sa inyo, tayo magbalik muna sa ating himpilan para sa ilang mahalagang paalala. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping ang lagi mo ang lagi ko hinihintay. Narinig kami sa Santo Tomas, Batangas, kung saan talaga nagsimula ang Bulalo. Ang kasama ko ay si Vice Mayor Armando Silva ng Santo Tomas, Batangas. Vice, ano ba, kailan po ba talaga nagsimula itong Bulalo dito? Kung di ako nagkakamali, siguro mga 1960s, isa na yan eh. Dahil nakagis na po na yan eh. Oo. Actually, ang unang bulalo rito ay dun sa yung mga restaurant, ay dun sa malapit sa amin, dun sa Poblacion po, crossing. Sabi, yung yung papunta sa Pablo. yung crossing ng araw, wala pa yung highway. Oo. So, ang isa sa mga unang kaunangahan ng bulalo ay yung aking tiyo, si Efren. Sila kung sumamang tiyo, si Efren Uba. Tapos nandyan din yung Rose and Grace, andyan na rin. Sila yung trainings. Ayun. Tapos tanda ko, siguro yung mga 19, siguro mga 1,000 taon.
Natanda ko, may ano dyan, may gumagawa ng helicopter. Doon sa tapat namin. At ang kumain. Araw kumain na ng bulalo. Bulalo. Yun. 1967 sir. 1960, sabay, pero mo, 60 years na. 60 years na natin ini-enjoy itong bulalong ito. Ay ngayon naman, ang kontribusyon ng bulalong sa Santo Tomas, kumbaga sa kita ng Santo Tomas, di malaki na yan. Una-una, yung parang yung bulalo, parang naging tourist attraction dito. Ayun. So nakilala ang bayan ng Santo Tomas sa bulalo. Tapos, so siyempre, ang tendency ng mga tao, tayo dito, mahirap, ibang lugar. So nakilala yan sa buong Pilipinas, nga sa buong mundo pa kayo. So, contributor yan doon sa ulat ng ating bayan. Nakikisudan na. Oo, ngayon i-issuedan na. Ay siya, maraming salamat, Vice. Yan po ang istorya ng bulalo dito sa Santo Tomas, Batangas. Yan po isa sa pinagmamalaki namin dito sa Batangas. At yan po ay kasama sa programa ng doon po sa amin. Yung ang programang yun ay sasabihin po namin sa inyo kung anong pinagmamalaki namin din sa Batangas. Maraming salamat po. Meron po natin muna Tayo, kain muna tayo. Sana ay panghabang buhay na ito. Sandy Oliverio, the best. Oh, beanie, beanie, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping ang lagi mo, ang lagi ko hinihintay. Chicken pastel ba ang hanap nyo? No preservatives and extenders added. Ready to eat at microwavable pa ang packaging. Pre-cooked and no need to add cooking oil when reheating. Space saving at very safe e biyahe dahil ito'y naka-vacuum sealed plastic pouch. At dahil timplado ito ng special spices, masarap, malinamnam, at tiyak, uulit-ulitin. Ang kagandahan pa nito, ito'y halal certified. Kaya ano pa hinihintay ninyo? Tikman ang Pardswin Chicken Pastel. May regular, at may spicy variant, na tiyak magugustuhan ng buong pamilya at barkada. Pang-ulam, pang-pulutan, o pang-negosyo man, lahat pwede. Sa 250 grams, na abot kayang presyo, sulit talaga sa budget ang Pardswin Chicken Pastel. Ibigay ang inyong kailangan, itamin katotohanan. Servisyo balita, unang-unang mamamayan. Servisyo balita. Okay, welcome back sa programang Serbisyo Balita Live Online. Dito lang yan sa DCSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Ayan, at syempre, bago natin may nakaabang tayong ika nga, meron tayong report na na tatanggapin. Yan, mula sa ating dapat katandim to. Ewan ko ba, naging reporter. Yan. Anyway, siguro one of these days baka sakali. Yan. So, bago tayo magpatuloy, huwag nyo pong kakalimutan. Ito, talagang patok to sa budget. Patok to sa budget ng mga nanay. Yan, dahil sa mga medyo,
sa panahon ngayon kailangan magtipid. Yan. So, ito, masarap to. Yan. Ang Pardswin Chicken Pastil Classic. Yan. Meron silang dalawang variants, ang classic at ang spicy. Yan. Swak na swak ang isang pack para sa pampamilya. Ayan. At kung may mga chikiting kayong pumapasok sa school, kailangan pambaon. Ayan. So, very economical, ika nga. Ayan. Good. Ang isang pack ay kung sa mga bata lang naman at pwede na siguro kasya na yan sa mga 5-6 na bata. Ayan. Pero pagka medyo may mga may ida rin na, kasyang-kasya 4 hanggang 5 katao isang serving, isang pack. So biruin nyo, sa halagang 120 lang per pack, sulit sa budget. Biruin mo, kung 4 o 5 kayong kakain, magkano lang yun? Wala pang sabihin na natin, nasa 30 pesos pababa ang ulam. Yan, matipid na matipid, masarap pa. Yan, ang Pardswin Chicken Pastil Classic, wag nyo pong kakaligtaan. Yan. Ito, may nagpapa-shout out. Yan, isang magandang hapon kay Andy Garcia Villanueva. Yan, kamusta na? Yan, at mukhang asensado na yata ang ating kaibigan yan. Yan. Gandang hapon sa iyo. Maraming salamat sa iyong panonood at i-share mo sa mga kaibigan mo ang ating programa para maraming makapanood. Kaya nga magkaroon ng fans man lang. Okay, so sa pagkakataon to ay tanggapin po natin ang isang pag-uulat mula sa kasama nating si Miss Arnie Barairo. Droga at baril nasabat sa bypass operation. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. 3 gramo na hindi hinalang shabu na tinataya na sa 20,000 piso ang halaga kasama isang kalibre 38 na pistola ang nasabat sa naarestong tulak ng droga sa Barangay Butong sa lungsod ng Cabuyao. Ayon kay Police Lieutenant Colonel John Eric Antonio, hepe ng kapulisan dito, isang alias Enteng, 35 anyos, na residente ng Barangay Bigaa, ang naging target ng Drug Enforcement Team ng Cabuyao City Police Station. Sa isinagawang bypass operation sa Barangay Butong kung saan isa sa mga operatiba ng DET ang nagpanggap bilang poster buyer at nakabili ng isang sakit na hinihinalang shabu sa suspect. Agad namang inaresto ang suspect at kasalukuyan nakapiit sa Cabuyao Police Station Custodial Jail. Samantalang isinagawa ang nasabing post-operation inventory kaharap ang isang barangay at kinatawan ng DOJ habang walang media representative ang sumaksi sa nasabing pag-inventaryo. Ito po sila Arnie Barairo ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Okay, ayan ang pag-uulat ng ating reporter o katandem. Medyo nawawala sa eksena dito sa himpilan. Anyway, maraming salamat Miss Arnie Barairo. Yeah. So, congratulations kay Police Lieutenant Colonel Antonio. Yan sa isa na naman accomplishment ng tropa. Dangan nga lang ewan ko, napuna ko lang dito, no? Napupuna lang. Yan. Medyo hard feelings. Wala yatang media dyan. Walang media representative dun sa naging inventory. Although, ewan ko, may mga maraming mga maraming mga
maraming mga kapulisan na ini-impose o yung ginigiit yung revisions ng 9165 na pwedeng walang media representative. Ewan ko ba, bakit tila yata ay parang sinasantabi ang kahalagahan ng media representation. Yan. Sana naman next time, magsasama ng kahit bagamat may DOJ kayo, kung mukhang cutie-cutie pa yung DOJ, butit natatawagan yan tuwing alanganing oras, no? Anyway, trabaho yan regardless, nagkaroon sila ng news. Okay, yan. Yan, katulad na sinabi natin, congratulations kay Police Lieutenant Colonel Antonio dun sa naging accomplishment. Balita ko, yan, meron akong medyo sad na balita. Yan, sayang. Sipag pa man din nila Kuyang Lapinid, Tejada at Karamihan. Bakit tila yata parang nawala sa eksena. Good luck sa inyong tatlo kung saan man kayo napa-assign, at keep up the good work, and sisipag ng mga yan. Talagang ginagampanan ng kanilang trabaho. Yan, kay Kuyang Nemes, gandang hapon. At alam ko nanonood ka. Hindi naman siguro solo flight, pero may mga makakasama ulit. May pagpapatuloy ang sinimulan nila Kuyang Lapinid sa sipag at gilas sa pagtugon sa kanilang tungkulin. Yan, dyan sa Kabuyaw CPS. Okay, so maraming salamat nga pala sa naging report. Ayan. So, itong mga tawag nila bad guys, yung mga nagpapakalat pa rin ng illegal na droga, sana naman tigil-tigilan na natin. Ayan. Nawala lang sa pagiging Pangulo si Pangulong Duterte, nagsilipa na naman kayo. Pasaway. Ayan. Bossy. Ayan. Kailangan dapat good guys, yung bad guys. Kaka-impluwensya pa kayo ng mga kabataan na imbis na naglilibang na lang sa paglalaro ng basketball, napapasama pa dyan sa mga illegal na droga. Di naman pwedeng ikatwiran na sa kahirapan ng buhay ginagawang hanap buhay ang pagbebenta ng droga. Hindi po solusyon ang pagbebenta ng droga upang makatawid yan sa mga suliranin sa buhay at para sa ekonomiya. Yan. Kung tutusin nga, dapat nga kayo nakakasuhan din. Benta kayo ng benta ng droga, hindi naman nabubuwisan yan. Wala kayong walang pakinabang ang gobyerno sa inyo at kay mga tax evaders diyan sa ginagawa niyong hanap buhay. Hindi lang dapat 9165 ang ikaso sa inyo. Tax evasion. Yung naghahanap buhay kayo na hindi kayo nagbabayad ng buwis. Yan, tama ba naman yun? Okay. Yan, sa mga kapulisan, congratulations sa mga kapulisan na talagang nakatutok sa kampanya laban sa illegal na droga. Keep up the good work, keep safe, and linisin natin ang ating mga lansangan dyan sa sinasabing salot ng lipunan. Magbabalik ang Serbisyo Balita live online.
chicken pastel ba ang hanap nyo? No preservatives and extenders added. Ready to eat at microwavable pa ang packaging. Pre-cooked and no need to add cooking oil when reheating. Space saving at very safe biyahe dahil ito'y naka-vacuum sealed plastic pouch. At dahil timplado ito ng special spices, masarap, malinamnam, at tiyak, uulit-ulitin. Ang kagandahan pa nito, ito'y halal certified. Kaya ano pa hinihintay ninyo? Tikman ang Pardswin Chicken Pastel. May regular, at may spicy variant, na tiyak magugustuhan ng buong pamilya at barkada. Pang-ulam, pang-pulutan, o pang-negosyo man, lahat pwede. Sa 250 grams, na abot kayang presyo, sulit talaga sa budget ang Pardswin Chicken Pastel. Ibigay ang inyong kailangan, itamin katotohanan. Servisyo balita, unang-unang mamamayan. Servisyo balita, asahan ilang. Okay, maraming salamat. At babalik Serbisyo Balita live online. Ayan, at, Droga at baril, nasa bat sa bypass operation. ay mekus nating technician. Yan. Report. Anyway, second round. So, welcome back sa programang DCSB sa himpilan ng katotohanan at paglilingkod. At sa pagkakataong ito, meron tayo, katulad na sinabi ko, may nagbabalik na special guest sa araw na to. Ayan. So, ito yung walang iba, kundi ang ating kaibigan. Ayan. Alam mo, kilala to sa buong Pilipinas at siguro sa international community na rin. Ayan. Anyway, welcome po natin sa ating programa ngayon si Manoy. Ayan, si Manoy. Kuyang Hilario Andes. Magandang hapon ho, Sir Andes. Ay, magandang hapon na dito, Veroan, at salamat po sa pagkakataong ito at nagkakaupang pagkakuli tayo. Ayan. Salamat po. So, kamusta na po ang kamusta na po ang isang Hilario Andes sa mga panahon na to? Anong napagkakaabalahan niyo po? Ay, okay naman po, ay tayo ay, meron na mga apo at marami tayong oras para sa mga apo.
meron tayong mga ginagawang mga small time farming, no? Para naman kahit paano ay nakakapagtanim tayo at kumakain tayo ng mga organic na gulay, saging, yan, mga sukas, kanot. At yun, lagi rin nag-exercise, kahit paano, jogging, konting weights, etc. Yun lang po ang ating pinagkakabalan ngayon. Ayan. So, nasa private na po kayong private na buhay na ngayon. Opo, definitely yes, pero yeah. At, kamusta? Siyempre, medyo, kailan ba yun? Way back 2021 ba tayo? 22? Nung naging guest namin kayo nung kayo'y sumubo sa mundo ng politika. Just so unfortunate at talagang, ewan ko ba, dito sa ating ahensya ng pamahalaan. Pero anyway, at least mas maganda po yan. At medyo nagre-relax na po kayo ngayon. So, Sir Hilario, nice natin makuha bilang dating nasa pamahalaan. Nice natin makuha naman yung mga konting insights regarding dun sa mga issues na umiikot ngayon sa ating bansa. Katulad naman, unahin na muna natin itong medyo pinag-uusapan yung ninanais raw na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Anong insight dito? Anong pakiramdam niyo dito? Salamat po sa tanong, Kuya Rowan. Alam mo, palagyan na lang sa ating kapaysaya na may mga nagtataka at mga nag-attend na hihiwalay ang Mindanao sa ating bansa. No? Unang-una, kung matatandaan po natin kahit ng time ni Chairman Nur Miswari, no, ng time ng Pangulong Marcos in the early 70s, ay sila po'y nagtatag ng kanilang grupo yun. Sinasabing MNLF, yung Moro National Liberation Front. Ang isang pangunahing adhikain din ay kung papalarin ay makapag-iwalay pero ng isang tinatawag na Bangsa Moro Republic dyan sa Mindanao. Kung hindi man siguro buong Mindanao, isang malaking bahagi ng Mindanao. Hindi po maganda ang ganyang mga binabalak ng ating mga kababayan sapagkat magkakahati-hati, magkakaiwa-iwalay ang ating mga kababayang Pilipino. Alam po ninyo, kung ating pag-aaralan ng malalim ang Mindanao, ang dahilan talaga ng ganyang mga pagsiklab na pag-iwalay, yung pag-iimagsik, pagre-rebelde ay ang economic status ng Mindanao. Marami po mga kababayan tayo dyan na talag sa buhay, no? Maraming hindi nakakapag-aral, maraming kulang sa opportunities, ang livelihoods, maraming walang mga bahay, no? Nakausap ko minsan ng isang kilalang leader ng isang lalawigan dyan sa Region 9, no? At sinabi niya na the two basic elements lacking in Mindanao, especially in Region 9, ay ang livelihood opportunities at ang education ng mga kabataan ng Mindanao. Para po manulat sila na sila'y parte ng Pilipinas, sila'y kailangang magsumikap para sa ikaunlad ng Mindanao at totality ng Pilipinas, ganyan. So unless hindi na-address itong dalawang issue na to, yung employment opportunities and itong education na to, ay talagang palagi ang magkakaproblema ang Mindanao. Ito namang sumulpot ngayon na mawalang galang na sa dating Pangulong Duterte na marami naman po talaga nagawa para sa ating bansa. Ay nagkakataon naman na lumitaw yung issue na siya ay
sa allegation ng what do you call this, yung kanyang pinatupad na war on drugs nung kapanahunan niya, ay bigla naman niyang iminungkahi at sumulpot yung idea na ang Mindanao ay ihiwalay sa Pilipinas. Well, with due respect to him as the former president, hindi naman po talaga basta pwedeng ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Unang-una, napagbuyan sa ating saligang batas. No? Very clearly, our domain, territorial domain from the farthest northern island, northernmost island ng Batanes, hanggang to sa Puga Island, up to the southernmost island ng Tawi-Tawi, which is, I think, Sitangkay. And sa east, andyan yung Catanduanes, yung west, andyan yung Palawan, even up to the southeast, no, the Kalayaan Island of Palawan. Ngayon nga ay halos hindi rin tinipigilan ng China ang pagbabantay at ang pagharas, ang pag-monitor ng mga galaw ng ating mga puwersa naval, ang puwersa Coast Guard, na nagbabantay din naman sa ating mga katuluan dyan sa West Philippine Sea. So, balik dyan sa topic ng pag-iwalay ng Mindanao, hindi po yan maganda at hindi po yan nararapat because it is against the basic premise of our Constitution. Number 2, it is against our national security. Number 3, hindi magandang halimbawa para sa lahat ng mga ating kaalyadong bansa tulad ng Amerika, mga bansa ng European Union, mga bansa ng North Atlantic Treaty Organization, ng Japan, ng Korea, ng iba pa, Israel, etc. Magkaroon ng ganyang problema ang Pilipinas. Hindi nila nanaisin itong mga kaalyado natin na magkaroon ng problema ng ganyan ng ating bansa. Pero tama po kayo dyan, Sir Andres, regarding sa na hindi magiging isang magandang ehemplo para sa mga karatig bansa natin. At the same time, medyo masisira yung ating history na kung saan ever since kabahagi ang Mindanao sa kasaysayan ng Pilipinas. So mababago, may iba. Opo. Tama yun. So, nabanggit niyo po kanina yung tungkol sa ating West Philippine Sea. Iwan na natin yung usapin tungkol sa paghihiwalay. Siguro naman usapin sa Kongreso. Malamang hindi na rin mag-push through yun. Punta tayo doon sa dako ng ating West Philippine Sea. Ano sa tingin nyo? Tayo ba'y medyo parang matuturing na mahina o talagang pinapakita lang natin na tayo maliit na bansa, hindi natin kayang kontrahin o bigyan ng diin yung ating pagtatanggol sa ating West Philippine Sea na tila parang patuloy pa rin tayong binubuli ng China regardless of meron ng arbitrary na pagbibigay ng solusyon or ng utos na sa atin talaga teritoryo ng West Philippine Sea. Sa tingin nyo, kayo ba'y isip mahina lang ba talaga tayo para pagtanggol natin, paglaban natin ng mga nangyayaring ganyan? Let me say, Kuya Rowan, that kapag nangyari ang hindi inaasahan na magkikialam ang bansang China sa ating teritoryo, lalaban po tayo. Yan ang mandato ng ating armed forces, ang sandatahang lakas, ang Philippine Navy, ang Philippine Air Force, ang Marines at ang Army. Lalaban po tayo. But if we compare our capacity and capability with that of China, of course, malalaman natin na mahina tayo. No? Pagdating nga lang sa naval power, wala na po tayo. But ang isang
ang kagandahan sa ating kalagayan sa West Philippine Sea is that hindi po tayo pinapabayaan ng ating mga kaalyado. Ang Amerika ay palaging naandyan, no? Alam naman natin na mayroon tayong tinatawag na defense treaty, mutual defense treaty with the U.S. In the early 50s, no? Kung saan basically nakasaad na magtutulungan ang Pilipinas at Amerika kapag ang isang bansa na nabanggit ay atakehin ng kalaban. Meaning, if the U.S. is attacked, we will help the U.S. If the Philippines is attacked by any foreign power, the U.S. will help us, will support us and assist us. At isa pa magandang halimbawa is that nagaganap ngayon, Kuya Rowan, is that nagigising na rin ang ibang mga kaalyado natin, ang Japan, ang Korea, in fact, ang ibang bansa ng European Union, no? At nagbisita nga, if I'm not mistaken, nagbisita si von der Leyen, na presidente ng European Union, at nakipag-usap kay nagkita nga pala ang dalawa at ni Pangulong Bongbong Marcos upang pag-usapan kung paano makakatulong ang European Union sa ating bansa. Not just in terms of economic development, but in terms of security assistance. To the U.S., Japan, Korea, some countries of Europe ay willing na tumulong sa ating bansa kapag nangyari yan. But alam mo, sa paningin ko naman, ay hindi naman sisirain ng China kahit binubuli tayo. Hindi pa pupunta sa isang punto na talagang aatakein tayo diretso ng China. Because mapapahiya sila sa international community, no? And hindi pwedeng sirain ng China ang kanilang pagunlad. Kasi alam ko, pag ginawa ng China yan, siyempre, isang sanction yan or matibigyan niya ng mga penalties ng US at ng ibang bansa ng Europe, no? Baka limitahan yung pag-export o pag-import ng mga bansang yan sa China, no? Mawala ang mga investments ng Amerika at Europe sa China, no? So, marami pong pwedeng gawin ang mga kaalyado natin pag ginawa ng China yan. But I'm hopeful, ako po'y naniniwala basta-basta gagawin ng China yan. Binubuli tayo, binubuli ang ating mga mangingisda ng Pangasinan, ng Palawan, yung mga supply mission papunta yan sa PRP Sierra Madre, no? Yan sa Ayungin Shoal, nasakupan ng ating exclusive economic zone, ay binubuli nila, hinaharas nila yung pagdala ng pagkain dyan sa ating barko, kung saan yan ay sinadyang, isadsad ni Pangulong was that? The plan of President Ramos then, isadsad yan para magsilbi bilang isang outpost or observation post ng ating military sa mga posibleng mangyari dyan or plus point dyan sa West Philippine Sea. Pero, sige, Kuya Rowan. Pero Sir Andes, sa tingin nyo ba, is it enough yung ating mga tinatawag na diplomatic protest, mga parang mere words or papers, is it enough para sabihin na natin once and for all, mapatigil na natin ang China sa kanilang pangbubuli? Actually, mahirap mapatigil ang China tungkol sa bagay na yan. Pwede natin palagi ang magprotesta laban sa China kapag sila may ginagawa na labag, no, sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Tandaan po natin, ang ating exclusive economic zone ay is up to there hanggang dyan sa practice, no? Na 120 miles, no? Or how many 200 kilometers to that matter. So, sakop natin yan. Inaward sa atin yan ng United Nations. In fact, noong 2016, ay inaward nagbigay ng decision ng International Criminal Court, no, ang International Court of Justice, na ang exclusive economic zone ay atin lamang. At kaya nga ang China nagagalit sa atin sapagkat ang gusto nila tayo magkaroon lang ng usapang na tayo lang, China at tayo lang, Pilipinas lang na walang makikialam sa US, sa Japan,
Japan, Korea, or Europe, tayo lang. It should be a bilateral agreement lang or bilateral talks lang between two countries, China and the Philippines, pagdating sa bagay na yan. Ay siyempre, ay bilang maliit na bansa, hindi naman tayo basta papayag na yung condition nila ay masusunod because nag-decision na nga ang ICJ dyan sa Netherlands na ang West Philippine Sea ay atin and exclusively atin for our economic activity atin, Kuya Rowan. Yan. Okay, magandang mga point of views na inyong muling naibahagi sa ating programa, Sir Andres. Opo. Yan. Opo. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po muli sa ating programa. And Anytime, Kuya Rowan. bago ko yung bitawan any parting words para sa ating mga viewers. Okay po. Anyway, siguro ayon sa ating napag-usapan, ang ating bansa ay kailangan ng tulong ng bawat isa sa atin, no? Ang gobyerno ng Pilipinas kailangan tulungan din natin sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, no? At hikayatin din natin yung ating mga ibang kababayan dyan sa Mindanao na kung pwede ay sumulong na lang sa ating demokrasya, sa ating pagunlad, at sa ating kasiwasayan bilang isang bansa at bilang isang lahing Pilipino. Okay. So, maraming salamat po, Sir Andres, at sa uulitin po. Pagkarinigan Opo. tayo. Opo. Okay. Maraming salamat po. Good afternoon po. Ingat po. God Okay, bless. salamat po. Magandang hapon po sa lahat. Pero salamat po. Okay, so yun. At ikaw nga ay napakinggan natin muli si Sir Hilario Andres, ang ating medyo ito pangalawang beses pa lang pero nakakatuwa naman at kahit paano meron tayong nakakausap from the national level. Masasabi natin national level kasi dating ASEC to. Dating ASEC ng alimutan ko kung anong department ng ating pamahalaan pero dating Assistant Secretary si Sir Hilario Andres. At saka na parang nasa DTI yata siya dati, Regional Director. So anyway, medyo napahina ang aking research. Pasensya na po, pero kung medyo set natin yung record straight pagka nakumpleto na yung research. Pero anyway, maraming salamat po, Sir Andres. At tama rin po ang sinasabi niya. Hindi natin kailangan magkahiwa-hiwalay. Yan. Yan ang sinasabi. Ika nga yan, magandang hapon kay Hyde Sugar Apple at kay Miss Australia Romantica. Maraming salamat sa inyong panonood. Ika nga, together we stand, divided we fall. Ang tatlong kapuluan ng Pilipinas na binubuo ng Luzon, Visayas at Mindanao ay matatag, malakas. Sabi nga ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., we are a strong republic. Dahil magkakasama tayo, sama-sama tayo. Nagkakaisa ang bawat Pilipino. And if ever there is a threat, tulad niyan, yung pinag-usapan, ang pambubuli ng China. Sabi nga, let's face the reality, mahina na nga ang Pilipinas kung ikukumpara sa China. Hahayaan ba nating mas humina pa ang Pilipinas kung hihiwalay ang Mindanao? Let's accept the fact na we need our brother Muslims sa pagiging matatag, sa pagpapakita sa buong mundo na iisa, nagkakaisa ang lahing Pilipino. Regardless of religion, regardless of race, ang Pilipinas
ay binubuo ng mga Pilipino. Nagkakaisang lahi, nagkakaisang Pilipino. Kaya sana naman, kung ano man ang mga pagbabalak, kung sino man yung nagsusulong o nag-iisip na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, sana naman, huwag nyo nang ituloy dahil baka mas lalong madisgrasya pare-pareho. And syempre, dito naman sa China, makuha naman kayo sa diplomatic protest. Nakakangalay na yata siguro mag-type ng mga protesta laban sa ginagawa ninyo. If ever that you understand Filipino language, baka kayong translator nyo na maintindihan nyo ang sinasabi ko. Yan. Pakialaman nyo na lang yung inyong kalupaan. Hindi porket malaking bansa ang China, you go on bullying smaller countries. Mind your own business. Balita ko, bumabaksak ang ekonomiya nyo ngayon. Huwag na kayong dumagdag sa problema ninyo. Pakialaman nyo sarili nyo. Palakasin nyo ekonomiya nyo at medyo pabaksak na. Yan, nakakahiya. Napakalaki niyong bansa, dami niyong populasyon, pabaksak naman ang pabaksak ang inyong ekonomiya dahil dyan sa pinaggagawa ninyong pambubuli nyo, hindi lang sa Pilipinas. Pati sa mga karatig bansa na nakapaligid sa inyo, pati India. Sa mere fact na pati India, inaasar nyo. Para bang, ano ba, gusto nyo patunayan? Why can't we have a more peaceful world na kung saan bawat bansa, they're just minding their own business and doing economical transactions sa bawat bansa. Magkatulungan na lang. Ang hirap nagkakagulo na sa Europa, nagkakagulo na rin sa bandang Middle East, sa Africa. It's a chaotic world out there sa panahon ngayon. Huwag na natin dagdagan, huwag nyo nang singgahan pa. Ika nga parang sa totoo lang di ko alam sa mga kababayan nating Pilipino if they really feel this. Pero sa mga karamihan sa buong mundo, they feel the tension. Para ba nakaupo na sila sa gilid ng mataas na building. Naghihintay na lang gumuho dahil sa mga tension na nangyayari sa iba't ibang bansa. Let's all try to make a peaceful world sa panahon niya. Hindi na natin kailangan ng kaguluhan. Hindi na natin kailangan ng tensyon. Hindi na natin kailangan ng stress. Ang kailangan natin sa panahon ngayon, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtutulungan. Kaya maraming salamat kay Sir Hilario Andes sa inyong mga insights tsaka ang inyong observations regarding dito sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Mabuhay po kayo and God bless. And tayo nasa ating huling yugto na ng ating episode. Nais ko munang mabanggit ulit. Banggitin ulit natin to. Siyempre, kailangan mabanggit yan. Baka sabihin na hindi natin nalilimutan natin. Ang Pardswin Chicken Pastil Classic. Ayan, tamang-tama yan. Pangtanghalian, hapunan, merienda. Yan. At masarap din yan sa almusal. Sasabay mo sa sinangag, tatappings mo sa sinangag. Ay, kasarap. Ayan.
ang Pard Sweet Chicken Pastil Classic. Meron din silang spicy flavor. Para dun sa mga kanga. Pwede nilang dun sa mga nais na magpulutan, masarap na pulutan yan. Yung Pard Sweet Chicken Pastil. Pag sizzling. Ayan. And murang-mura lang po ang Pard Sweet Chicken Pastil Classic. Economical. Siya ay nasa microwavable na packaging. Same time, sterilized, vacuum sealed yan. Kaya tumatagal po yan sa storage. Umabot hanggang maximum 6 months na naka-freezer. Pero syempre, pag ganyan ba naman kasarap, patatagalin mo pa ba naman ng 6 na buwan? Antimano, pag nakabili ka niyan, maya-maya, bukas na, bubuksan na, ilalagay na lang sa microwave, o kaya pwedeng ilagay na rin sa mainit na tubig, babad nyo lang sa mainit na tubig, yan, isang bowl. Or, pwede, diretso na, isapaw nyo na sa mainit na kanin. Kasarap ng Pard Sweet Chicken Pastil. Hindi po kayo manghihinayan. Yan. Talagang pag yan ang natikman nyo, simot. Yan. Sabi nga nila sagad to the bones, yung sarap. Yan. Sarap, sagad to the bones. Ito, wala ng bones. Sagad to the plate. Ultimo mantika nga lang yan At dun sa mga nais magluto nito sa frying pan, huwag nyo yung lalagyan ng mantika ha. At may mantika na yan, kumbaga nakahalo na yan. Ready to eat na yan, ready to cook, to reheat, hindi pala cook. Luto na po siya. Iinitin na lang po. At subukan nyo, tikman nyo, at tiyak, uulit-ulitin nyo. And, syempre, doon sa mga nais, ito, panawagan doon sa mga nais na gawing negosyo, ang Pard Sweet Chicken Pastil Classic. Yan, mag-comment lang po kayo at para malaman nyo kung paano kayo makapag-avail ng reseller's price. Yan. Pero ang SRP po natin ay $120 per pack. Yan. Subukan nyo at hindi po kayo magsisisi. Sigurado yan. Okay. Yan. So, it's time for bye-bye time. Yan. Siyempre, sa lahat ng mga nanood, nag-share ng ating programa. Maraming salamat po. Paki-follow na lang din po ang aming Facebook page. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel. Ayan, ang Serbisyo Balita Live Online. Kaya sa lahat na ang mga nanonood, mga kababayan natin dyan, lalo na sa Bicol region. Ayan, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. And sa ngalan po ng ating katandem na naging reporter. Ayan. Joke lang. Ayan. Sa ngalan ng ating katandem na si Miss Arnie Barrero, ito po ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado, na bumabati sa inyong lahat ng isang napakagandang hapon. At, siyempre, enjoy the rest of the day. Keep safe, stay happy, and stay healthy. Magandang araw po. Mabuhay po.